Hi everyone! Welcome to Pinay Amazon VA. Dito, lahat ng tutorials ay free at super helpful. Kaya make sure to watch until the end para walang mamiss na tips and tricks. Let's get started! Our topic for today is about Amazon brand sourcing with Kita and SAS analysis. Here are the things to check before sourcing. Chrome extension for coupons are enabled. Extensions like Cupert, Honey, and Rakuten. The delivered to address is set correctly, and Google Chrome settings for region and language are set. So, unahin natin yung sa Google. Type nyo lang yung Google, and then yung sa second icon, dito, sa pangalawa, click nyo lang siya, search pa kayo sa may bandang baba, and then click More Settings. And then, go to Other Settings. Ito, hanapin nyo lang yung language and region. So, kung nag-source kayo para sa Amazon US, make sure lang na yung region nyo ay nakaset sa US and then, syempre, yung language nyo ay naka-English. Ngayon, kung nag-source kayo sa ibang marketplaces like UK and Canada, for example, so, click nyo lang yon and then, pwede nyo i-type dito, United Kingdom, pero anyway, magkasunod naman sila ni US, so, pwede nyo i-click si UK. Pero dahil sa US ang gagawin natin example, leave ko na lang siya as is. So, just press escape or cancel. And then, yung second natin is make sure na yung deliver to address is set correctly. So, kasi may mga clients na hindi lang sa isang marketplace nagbebenta. Gaya nga ng sabi ko kanina, may nagbebenta sa UK and sa ibang marketplaces. So, etong postcode na to, isa to sa mga postcode sa United States. So, para iset nyo siya, click nyo lang, and then type nyo dito yung postcode. And then hit apply and done. So, mababago na siya. So, dahil nakaset na ako sa tama, so hindi ko na ulit siya babaguhin. So, escape na lang ulit. And then, lastly, i-check natin kung active ba yung ating mga Chrome extensions for the discount coupon. So, punta tayo to sa mga extensions. Itong icon na to. Click nyo yan. And then, so sa akin, activated naman yung Cupert and Honey. So, yung Rakuten, hindi ko na siya inactivate kasi hindi ko naman siya madalas gamitin. Pero, syempre, nasa inyo yan kung gusto nyong iset. So, kung ako sa inyo, iset nyo na para at least mako-compare nyo kung alin sa mga yan nagbibigay ng malaking discount. So, mamaya, i-run natin para ma-check natin. Yun. So, dahil brand sourcing ang gagawin natin, gagawin ko ulit example, yung example natin last time. So, the Roman. So, dito, make sure lang na yung search bar ay naka-set sa all and then type nyo yung brand na gusto nyong i-source. Ang kagandahan kasi sa brand sourcing, kung meron ka ng brand na binibenta mong mabili talaga at meron kang legit supplier, pwede mo siyang i-check once a week, baka sakali meron siyang bagong deals or meron siyang mga discount offers. Minsan kasi, bukod sa discount offers, for example, ang isang lipstick, ang regular price niya is $25. Tapos, nag-sale siya ng 20%. So, discounted na yon. And then, pwede ka pang mag-stock ng coupons. Yung nakikita mo dito sa mga extension na to. Or, additional tip, kung naka-enroll ka sa newsletter ng supplier na yon, nagpapadala siya ng email na exclusive lang para sa client mo, saan magbibigay siya ng additional discount. For example, ang isang item, for example, itong si Roman, naka-sale siya. For example, etong Bear Grape, mabibili mo siya ng $10 regular price. Pero dahil may sale na 20% yung website, so makukuha mo na lang siya ng $8, tama ba? Kasi ang 20% ng 10 ay 2, so $8. Pero dahil pinadalhan ka sa email mo, dahil nag-enroll ka sa
ah, tawag dito, sa newsletter nila, nagbigay pa siya ng additional 25%. So, ang laking bagay nun kasi kumbaga ang makukuha mo na is almost 45%. Okay? Yun. Tas mamaya pala, hindi niyo dapat i-assume na 45%. Dapat i-add to cart niyo yung item na yon and check kung gagana yung coupon. Kasi minsan, may mga items na excluded, I mean, sa discount. So, ipapakita ko sa inyo yun mamaya. Okay? Nga pala, every time na may malabo or gustong i-clarify, i-comment mo lang sa baba or sa ating FB page. Ang link ay nasa description. Malay mo, iyan din ang tanong ng iba. So, let's help each other out. So, okay, dahil Roman, so, ayan, tinype ko na yung Roman. And then, ito yung mga suggestions ni Amazon. So, ito yung mga listings. So, magkaroon muna tayo ng quick overview. So, may mga clients na okay lang sa kanila na nandun si Amazon sa listing. At may mga clients na ayaw si Amazon sa listing. So, dito sa first set ng Roman listings, makikita natin, sorry, na puro FBA sellers lang. FBA, 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 FBA. So, wala si Amazon. Click natin tong isa. So, click nyo yung ASIN, click. Ayan, so nakalagay copied. And then, punta kayo doon sa SAS. Dahil nga Kipa with SAS, ano? Click nyo lang yan. So, lilitaw na siya. Di ba last time nabanggit ko na i-check din natin yung magkaroon tayo ng initial checking bago tayo maghanap ng supplier. Kung unang-una, kung legit ka ba. So, kami, dahil account ni client to, legit kami kasi eligible, yes. Okay? Wag muna natin pansinin 'tong mga 'to, itong cost price tsaka sale price. Ano muna tayo, eligibility. And then, hazmat ba siya? No. Dangerous goods ba siya? No. So, gaya nga na nabanggit ko, dapat ma-check nyo kung hazmat or DG eligible. So, imbis na dangerous goods, so we can say DG. Summarize natin. I-abbreviate natin, sorry. So, kasi nga, pag hindi ka hazmat or DG eligible, most probably, hindi mo siya mabebenta through FBA. And kung halimbawa, hazmat siya, yes. Dangerous goods, yes. Pero eligible ka, pwede mo siyang mapadala sa fulfillment centers on a separate shipment. Kasi hindi pwedeng paghaluin sa isang shipment or sa isang parcel or sa isang box kung paano mo siya ipapadala sa mga fulfillment centers ang hazmat DG sa mga non-hazmat DG. Kasi ibang fulfillment centers ang nag-aasikaso or nagpa-facilitate ng transfers ng mga hazmat and DG. Okay? So, ito sa next, Amazon share the buy box. So, never kasi nga never on the listing. So, wala si Amazon. Hindi siya sumali sa listing na yan. And private label daw ba siya? Unlikely. Kasi nga, gaya ng masabi ko, ang dami niyang sellers. So, usually, pag mga PL, usually hanggang dalawa lang. So, ito, more than 3. So, safe tayo na IP or PL ba siya? Dahil more than 3 yung mga FBA sellers. Okay? And then, size. So, standard size siya, maliit lang siya. Meltable, no, kasi nga gaya nga ng nasabi ko, pag meltable ang isang item, usually sa Amazon US, from April 15 to October 15, hindi tayo pwede magpadala ng mga meltable. Hindi nila tatanggapin. Okay? Kasi nga, syempre, ini-ensure ni Amazon na yung ma-receive ni buyer from them or from your store is good na okay siyang ibenta, hindi siya magkaka-complain or hindi siya magkakaroon ng returns. Kaya iniiwasan ni Amazon. Okay? And variations, no. Ibig sabihin, for the listing na to, specific siya. Na ang ano lang niya is the 1025 Bear Grape. Kasi pag may variation siya, most probably, ang title niya is hanggang Roman Juicy Lasting Tint. So, wala ito. Wala itong 25 Bear Grape.
And dito sa alerts panel, may makikita ka na letter V para malaman mo na variation pala 'tong listing na 'to. Okay? Okay. So, let's try kung may mahahanap tayo na supplier for this listing. Ayan. So, pwede mong gawin is click mo 'tong Google. So, nga pala, 'di ba ang title nito is from Amazon. So, syempre 'pag click mo 'tong si Google tab, mapupunta ka sa first listing kung saan si Amazon. Kasi kumbaga, binigay niya yung exact match nung hinanap mong description dito. Okay? So ngayon, kung halimbawa, gusto mo mas maging broad yung mga choices mo, pwede mong gawin is i-cut mo hanggang dito sa given na shade. So highlight mo lang and then delete, then click enter ulit. Okay. So, scroll down ka lang sa baba para makita mo yung mga suggestions. So, one of the suggestions na binigay ni Google is si Roman USA. Okay. So, 'di ba, nasabi na rin sa mga previous video na syempre kung first time mo may encounter or first time kang makikipag-transact sa isang supplier, make sure na legit si supplier. Bakit? Kasi syempre kung hindi siya legit, pwede kang makatanggap ng counterfeit. So, 'pag counterfeit, syempre, ah, hindi 'yun tatanggapin ni buyer. Kasi nga 'di ba yung mga authentic na products nirereklamo pa ni buyer na counterfeit. What more yung mga counterfeit talaga. At saka worst scenario is hindi mo talaga matanggap yung order mo, which is kawawa naman si client. And may mga instance na kung saan may sinuggest si sourcing VA kay client and then hindi niya na-check thoroughly kung legit ba yon. So hindi nakarating yung order dun kay client. So, muntik pa siyang ma-charge. Buti na lang kasi kung credit card, pwede mo siyang i-dispute. So, yung process ng pag-dispute is medyo mahabang topic. So, we'll park that and sa mga succeeding videos, abangan nyo. So, ituturo ko yan kasi more of the admin side na yung pag-dispute ng credit card. Okay. So, balik tayo, di ba? So, makikita nyo, si Roman, US, si Yes Style, nag-offer din. Sorry. And si Roman ulit. Ayan. Okay? So, try natin si Roman. I-check natin kung legit ba siya by using the Trustpilot. So, si Trustpilot kasi, isa siyang app kung saan chine-check niya yung kung legit ba ang isang business or not. Pero hindi ko naman sinasabing si Trustpilot lang yung pwede nating i-rely pala, I mean. So, pwede rin tayong mag-check sa Google, pwede nating i-input yung, okay, so gawin natin to. So, let's open this muna, yung supplier na to. Yan. So, copy natin muna yung website niya. Pinaka-website address. Okay? And then, input mo dito, show. So, ayan siya. Pinakita na siya. So, kung mapapansin nyo, si Roman US ay wala pa siyang reviews. Okay, most probably, bago siya. Bago pa lang siya. And, ayun. So, unclaimed profile pa siya. So, don't worry, meron pa tayong isang step para ma-verify natin siya. Punta ka sa Google. Pwede mong itanong kay Google kung Roman US legit. Okay. So, sa Reddit, makikita mo siya. So, ayan. So, sabi naman ng isa, everything arrived quickly with no issue. So, hanap pa tayo ng iba. Scam advisor. Ayan, pwede nyo rin siyang gamitin. So, ayun. So, konti pa lang siya. Konti pa lang. Yung mga reviews niya. Try naman natin yung isa. Si Yes Style. Okay, di ba sinadjust na
Sinuggest din si YesStyle. Okay. So, ito yung website niya, yesstyle.com. Natin si YesStyle. So, key in natin yung website address ni YesStyle and hanapin natin si yesstyle.com sa mga suggestions. So, eto siya, si yesstyle.com. Meron siyang 564 reviews. Oh, sorry. Ito pala siya. Meron siyang 90,000 reviews. So, ang rating niya is 3.7. Itong isa, most probably hindi kasi kung mapapansin nyo, yung logo niya is the same dun sa binuksan natin kanina. So, click natin tong si yesstyle.com. So, 3.7 siya and madami siyang reviews. So, existent talaga itong website na ito and claim profile siya. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron siyang isang negative. Basahin natin. Oh, okay. So, wala siyang na-receive. Kine-claim ni buyer na wala siyang na-receive. Pero, the rest naman is okay. Kasi nga, 3.7 yung rating niya. So, si YesStyle, mas better na source kesa doon kay Roman. Kasi nga, si Roman is wala pang rating. But I'm not telling na hindi legit si Roman dahil wala pa siyang rating. Okay? Try natin yung ibang supplier. Punta tayo sa shopping tab. Ayan. So, kung mapapansin nyo, Roman Juicy Lasting Tint is also available kay Moida. Pero ang price niya is mahal. So, wag na nating i-check dahil legit naman si Moida. Pero ang problema, hindi talaga papalo yung presyo niya. Kay iHerb din. Legit naman si iHerb. Stylevana. Okay. Corel. And Japan with Love. So, eto. Si Stylevana, try natin. Click natin siya. And then, i-copy natin ang kanyang website address. Input natin dito. Ayan. Ay, sorry. Input natin ulit kasi mamimili tayo kung alin dyan si Stylevana. So, si Stylevana, ito siya. Dahil pareho siya ng logo nitong isa. Okay? Si Stylevana ay may 18,000 reviews. However, ang rating niya is only 2.3. So, open natin. Kung ano-ano yung mga concern. Okay. So, 2 months later daw at defective pa. And then, 6 months ago, pero hindi dumating. So, ayan. Kaya kung i-compare natin between the three, Romand, YesStyle, and Stylevana, most probably, ang ma-approve ni purchasing manager kung meron kayo or ni client, kung si client ang bumibili, is yung YesStyle. Okay? And then, close ko na rin muna si Google. And Stylevana. Okay. So, most probably, dito sa nakita natin, ang may pinakamababang buy price ay si Roman. Sorry. Okay. So, ayan, si Roman. Okay, click natin siya. Ayan. So, ang hinahanap natin ay 25 Bear Grape. Okay, hindi. Ito. Ito si 25 Bear Grape. So, kung mapapansin nyo, 9.79 US dollars. So, pag pumunta tayo sa SAS, makikita mo na hindi na siya palo. Bakit? Kasi syempre, yung maximum cost niya is 1.72. So, kung i-input natin yung 9.79, kahit gamitan mo pa yan ng coupon, hindi na talaga siya papalo. Okay? So, ito, ang purpose nito is para ipakita lang sa inyo kung paano kayo maghahanap ng suppliers for your ASIN.
Okay. Kasi, ako yung client ko isa siyang wholesaler, ang pinakamababang nakita kong price para sa Roman na ganito is $4.14. So itong 1.72 na 'to, masasabi ko medyo tankers, medyo tankers yung mga sellers na 'yan. Kumbaga, binaba nila ng sobra-sobra yung presyo. Maybe nagpapaubos sale sila, kasi ito yung kita niya, click natin yung kita. Okay. So, ito ay nakaset sa year. So, gawin nating months, 3 months. Ayan. So, kung i-hover natin dito, ang buy box niya, ang buy box niya represented by the pink line is 9.49, which is napakababa. Okay, ang masabi kong reason dito, kumbaga, si Romand, naghihigpit na siya. Kumbaga, kine-claim niya na yung listing niya. Ayaw niya ng magpa-join ng ibang sellers or papunta na siya sa pagiging IP. Kasi kung mapapansin niyo dito, highlight natin. Eto, sa panahon na 'to, ang pinakamataas niya is 13. And then, unti-unti na siyang bumababa. Kaya most probably, nagbababa na rin yung ibang sellers ng price. Kasi nga, papunta na siya sa pagiging IP. Okay? So, kung hindi pa kayo na ano, kasi kami, nabigyan na kami ng notice na, yun nga, papunta na sa pagiging IP, kaya inuubos na lang. So, makita niyo isa na lang. Okay? Hanap pa tayo ng isang example. Or, eto pala, kung gusto niyo siya makita sa mismong Amazon page, so amazon.com, and then hit nyo lang yung, sorry, lagay natin yung ASIN, enter. Ayan. So, ito yung listing na yon. 25 Bear Grapes. Click nyo lang, yun. Pwede rin kasing ganito. Pwedeng ganito rin kayo mag-check, and then click nyo lang yung icon ng SAS para lumitaw sa side, and then yung kipa nasa baba. Yan. Pwede nyo siyang i-side by side na ganyan kung diyan kayo nadadalian. Ako kasi, mas nadadalian ako kung i-check ko siya sa solo SAS page, and then i-check ko yung pinaka-kipa graph. So, kanya-kanyang style yan kung saan kayo madadalian. Okay? Tapos, di ba sinabi ko pala kanina, check nyo kung enabled yung mga extensions for the discount. So, for the benefit ng example, i-check natin kung may qualified coupon ba dito. Okay, so for example, add to cart. And then, ito, so discount code. So, pagka ganyan, pwede mong i-click, ayan. So, lumitaw na ng usa si Honey. Click natin dito, si coupon. Ito kasi, wag niyo siyang isa-isahin dahil medyo matrabaho. Punta kayo sa pinakababa. Bakit ayaw niyang mag-view more code? Ayaw niyang mag-click. Yan, click na lang. Copy natin na lang muna dahil ayaw lumitaw nung ano eh. Ayaw lumitaw nung click all, test all coupons. So, enter. Ayan. So, meron kang 25% discount. So, ang 25% ni 9.79 ay 2.45. Okay? May additional discount ka. So, 7.34. So, hindi pa rin siya palo, di ba? Kasi nga, ang kailangan natin ay 1.72. Huwag ka munang malungkot. Ang ganito gagawin mo. Ano ang ganito ginagawa ko? Kakopy mo yung pinaka-title niya, tin. Yan, copy mo hanggang tin. Huwag mo isama yung variation na Bear Grape kasi nga hindi na siya palo eh. Copy mo and then enter mo siya dito kay Amazon. Check mo yung mga ibang variations. Baka kung hindi siya pwede kay number 25, pwede siya sa iba. So, dapat tandaan mo,
'di ba yung 25 bear grape is $14. So most probably ang hanapin mo ay $22 pataas. Okay, try natin si Pomelo dahil malapit. Ito, itong si Pomelo. Kasi pagka ganyan, 'di ba sinabi ko kanina is brand sourcing. Kung alam mo hindi na siya palo dito sa isa, wag mo nang i-check yung ibang variant na malapit dun sa price. Kasi kahit anong gawin mo, hindi talaga siya papalo. So, pwede mong laruin dito. For example, ito. Ah, adjust mo yung sale price. Sorry. 'Di ba nakuha natin 'to ng 734. Baguhin mo muna 'to kasi ito yung nakuha mo, eh. Pinakamababang price na pwede mong makuha itong 7.34. And then laruin mo yung sale price. Kung niyo, laruin niyo muna 'tong listing na 'to. 'Di ba? Itong shade na 'to, yung 25 Bear Grape, may makukuha tayo na worth $7.34. Kung gagamit tayo ng brand sourcing, dahil yun nga yung topic natin, 'di ba sabi ko, i-input nyo lang yung Roman Juicy Lasting Tint. Hindi na isama yung shade. So, pag pumunta ka sa Amazon, i-input mo yon and then search mo pa yung mga ibang ganong product. So, kung mapapansin nyo, Juicy Lasting Tint, at itong isa ay Juicy Lasting Tint, which is malapit do sa binigay kong price na $22, which is 21.79. So, try natin yung 21.79. Copy mo yung ASIN para hindi ka na pabalik-balik. And then, gamitin mo pa din yung kanina, yung 25 bear grape. Tingnan mo lang kung papalo sa 21.79. So, kung mapapansin nyo, is palo siya. 4.64 profit. Kung $3 lang ang profit mo na target, well and good. And then, ang ROI is green, 63.22. So, input na natin ngayon yung updated ASIN. Ayan. Okay. So, nag-load na siya. Ang nakopy pa rin niya na buy price is 7.34. So, tama siya, no? Pomelo skin. This is pomelo skin din. So, pareho siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, di ba yung nakita nating price is 21.79, pero ang nakalagay dito sa sale price is 18.99. Kasi yung 18.99, iyon yung first FBA price. So, kumbaga, inoffer siya ng isang FBA seller sa mas mababa sa buy price. Kasi yung buy box price na 21.79, naka-highlight siya. Para malaman natin na yun yung buy box. And nakasulat rin dito na ang buy box is 21.79. Okay? So, punta tayo ngayon kay Roman na website and i-check natin kung may available ba na Pomelo Skin variant. So, ito yung website niya kanina, ito yung page, and then, ito siya, Pomelo Skin. So, ito, Pomelo Skin. Check mo kung gagana yung code natin kanina, add to cart, kahit isa lang. And then, yung code kanina na SMS25 is gumana. So, ang buy price niya is 7.34 pa din. Pag ganito, ang gagawin mo, kunin mo yung address, website address. So, punta ka dito, Control-C, balik ka sa SAS, input mo dito sa lookup details, save. Hit enter or save. Tapos sa add note, pwede mong ilagay yung pangalan mo kung meron pang ibang sourcer bukod sa'yo para at least identified na sa'yo yung listing na yon. And then, pwede mo pa rin ilagay na ginamit mo yung first FBA price which is 18.99 na magbibigay ng profit na 2.22 and ROI of 30.25. However, yung buy box is 21.79. So, pwede mo ding ipakita or isulat dito sa notes kung ano yung magiging profit and ROI just in case susundin nyo yung buy box. Pero kung mapapansin nyo, yung buy box is slightly inflated. Pag click natin itong Kipa, okay. So kung mapapansin nyo, ang usual buy box niya is 14.92. Halos kaparehas lang nung 25 na variant kanina, yung Bear Grape.
Pero tumaas siya, nag-jump up as high as, okay, sorry, 21.77. Ayun, ayun. Yung color pink sa taas, 21.79. Kasi nga, kumonti na yung offers or yung sellers. Kaya, nag-push din yung price. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, Roman is starting to become an IP. So, most probably, itong dalawang seller na to is sumugal na dahil nga konti na lang silang nagtitinda at may demand pa din, tinaasan nila para at least may matubo pa rin sila kahit paalis na yung listing na yun. Okay? And then, uh, ang kagandahan din sa brand sourcing is pwede mong kunin tong easy na 'to, key-in mo sa Amazon seller sa Amazon page, amazon.com, okay, hit mo siya, hit enter, and then eto siya 'di ba, yung Pomelo Skin. 'Pag chineck mo yung pinaka-Amazon page niya, sa may gawing baba, merong suggestion si Amazon na frequently bought together. Kasi dahil nga variation siya, may mga ibang shades pa na binibili din si buyer ni Amazon. Pero kung mapapansin nyo, di ba kanina nga, hindi na pumalo yung 14.95. Most probably, hindi na rin papalo yung 15.9. So, mag-stick na lang tayo sa 21.79 na Pomelo Skin. Pero sa ibang listings, may mga pagkakataon na itong frequently bought together, may mga nakukuha pa akong deals. Kasi yung buy box nito, ng first item is malapit dito sa mga dalawang suggestions na additional. And yung dalawang suggestions ay available dun sa website na pinagkuhaan ko ni first listing. So, check nyo rin yun, mapapakinabangan yun. And then, dito rin sa products related to this item, isa-isahin nyo siya kasi may mga pagkakataon na may makukuha ka rin na deal dyan. So, medyo madami siya, pero ganun talaga sa sourcing, tiyagaan talaga yan. Kung gusto mong makakuha ng deals, kailangan mong magtiyaga. Okay? So, balik tayo sa SAS. So, for example, nilagyan mo na ng notes yan, just hit enter or click mo tong save para nakasave yung ginawa mo or yung in-input mo. And then, hanapin mo yung tab nyo kasi depende to sa arrangement. Ito yung arrangement ni client. Yung Google Sheets na tab. So, click mo yung tamang button kung saan mo siya gustong i-upload. Okay? Thanks for watching. Don't forget to subscribe for more free tutorials and share this video to help others too. See you in the next one.